Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Okay, mabuti naman. So, maaari ko bang ianyanya lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, pinupuri ka po namin. Dinadakilang iyong pangalan dahil ikaw ay dakila at mabuti sa aming buhay. Sa oras po ito, humihingi po kami ng tawad sa mga kasalanang nagawa namin, naisip namin at nasalita namin. Patawarin ninyo po kami. So sa ngayong araw po, sana po marami matutunan ang mga bata sa aming tatalakayin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, ngayong araw, una, mag-check muna ako ng liban kung meron bang nag-absent sa ating klase. Lian, Angela, Rocky, Girly, Elmar, Maria, Missy, Bella, Jamaica, Eunice, Kathy, Ivy, Leia, Kay, at Malin. Very good. Walang absent ngayong araw. Bigyan natin ng 5 bagsak ang lahat. Maaari ko bang anyanyahan ang lahat para sa ating tula? Ang title ng ating tula ay ang Muro. Una, ako muna magbabasa at sunod naman kayo. Ang Muro. Sa Mindanao, tahanan ng mga bayani sa laban ng digmaan. Ating pahalagahan ang mga aral ng kasaysayan at magtulungan. Sa pag-aaral ng kasaysayan, ating alamin ang tunay na pangyayari. May aral na taglay sa puso't isip. Ito ay ating panatilihin. Ngayong araw, ang ating layunin sa ating talakayin ay ito. Una, ang ating layunin sa ating aralin sa loob ng 45 minutong araling Panlipunan 5, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, may papaliwanag ng mga mag-aaral ang konteksto ng kolonyal na pananakop sa mga bahagi ng Mindanao. Kabilang ang mga pangunahing pangyayari at mga epekto nito sa mga katutubo. Pangalawa, masasabi ng mga mag-aaral ang paggalang at pagpapahalaga sa karapatan ng mga katutubo na mapanatili ang kanilang sariling kultura at kalayaan. Pangatlo, maipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang magtalakay at magpaliwanag ng mga konsepto at ideya sa pamamagitan ng talakayan at pagbuo ng salaysay. Ngayong araw, meron akong inihandang aktibidad para sa inyo. Ito ay tinatawag nating cross puzzle. So, dito sa taas, hanapin nyo yung mga word na makikita natin dito sa baba at bilugan. So, maaari ang lahat mag-participate para sa ating aktibidad. Magaling mga bata! Ang lahat ng iyong sagot ay tama. Ang lahat ng to ay may kaugnay sa ating talakayin. Simulan na natin ang ating talakayan. Meron ba sa inyong idea kung ano ang ating aralin ngayong araw?
Okay, Missy? Tama! Ito ay patungkol sa pananakop sa mga bahagi ng Mindanao. At sino pang may idea? Okay, Lian? Natumpak mo, Lian. Ito ay patungkol sa 6 na digmaang muro sa pananakop ng mga Espanyol. Ito ang 6 na yugto ng digmaang muro. Unang yugto. Ang unang yugto ng digmaang muro. Nagmula siya noong 1571 hanggang 1581. Nagumpisa noong nagtangkang sakupin ng mga Espanyol ang Maynila sa ilalim ng pamumuno ni Ra Suliman. So, kilala niyo ba si Ra Suliman? Ito ang larawan ni Ra Suliman. Si Ra Suliman ay kilalang pinuno sa panahon ng pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa ikalawang yugto. Ang ikalawang yugto ng digmaang muro. Nagtagal ang tunggalian noong 1591 to 1597. Nagtayo ng kuta ang mga Espanyol sa Tampakan, South Cotabato, sa tangkang pagsasakop sa Mindanao. Sa tingin niyo ba, naging matagumpay ba ang Espanyol sa pakikidigma? Tama, Missy. Hindi naging matagumpay ang Espanyol sa pakikidigma dahil ang Muslim sa Mindanao ay tinutulungan ng kaharian ng Ternate. Ang kaharian ng Ternate ay isa sa mga pinakamatandang kaharian ng mga Muslim sa Indonesia. Muling nagtayo ng panibagong kuta ang Espanyol sa La Caldera, Zamboanga noong 1597, ngunit nabigo pa rin sila sa kanilang pakay. Ito ang larawan ng kuta. Mako naman tayo sa ikatlong digmaan. Ang ikatlong digmaang yugto. Magtagal ang tunggalian noong 1635 to 1663. Sinalakay ng mga Muslim ang teritoryo ng mga Espanyol sa Visayas upang ipakita ang pagtutol ng mga ito sa pagsasakop ng mga Espanyol sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Nagkaroon ng kasunduan ang dalawang panig noong 1605. Subalit, nagpatuloy ang tunggalian ng dalawang panig hanggang 1635. Sino ang magiting na namuno sa ilang yugto ng muro? Okay, Angela? Tama. Ang magiting na namuno sa digmaang muro ay si Sultan Kudarat. Ito si Sultan Kudarat. Si Sultan Kudarat, siya ang magiting na namuno sa ilang yugto ng digmaang muro. Noong 1599, nang kasunduan ang dalawang panig noong 1605. Sinalakay ng mga Muslim ang teritoryo ng mga Espanyol sa Visayas upang ipakita ang pagtutol ng mga ito sa pagsakop ng mga Espanyol sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa ika-4 na yugto. Tumagal ang tunggalian noong 1635 to 1663. Nagtayo ng panibagong kuta ang mga Espanyol sa Zamboanga upang maging punong himpilan ng kanilang hukbo.
Siya si Gobernador General de Corcuera. Siya ang nagpabagsak ng mga Espanyol ang kapasiran ni Sultan Kudarat sa Lamitan, Basilan. Dumako naman tayo sa ikalimang yugto. Ang ikalimang yugto ng digmaan ay nagtagal noong 1718 to 1762. Muling nagtayo ng kuta ang mga Espanyol sa Zamboanga upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasakop sa Muslim noong 1718. Nilisan ng mga Espanyol ang Zamboanga dahil sa nakaabang na pwersa ng mga kalabang Britanya sa Maynila. Ako naman tayo sa ika-anim na yugto o ang huling yugto ng digmaang Moro. Ang ika-anim na yugto ng digmaang Moro. Nagtagal ang tunggalian noong 1848 to 1898. Sinalakay ng mga Espanyol ang isla ng Sulu, isang relihiyon ng Islam sa nagbigkis sa mga Muslim upang magiting na labanan ng Espanyol. Nagkaroon ng kasunduan ang Sultan ng Sulu at Espanya. Subalit, hindi naging ganap ang pananakop ng Espanya rito. Yan ang anim na yugto ng digmaang Moro. Ito ang halimbawa ng digmaang Moro. Base sa nakikita natin dito sa larawan, makikita natin na gumagamit sila ng mga espada at mga itak. Naging malaking hamon para sa mga pinunong Espanyol ang kagustuhang masakop at mapasunod ang mga pangkat ng katutubong Pilipino sa ilang bahagi ng kabundukan, pati na ang mga Muslim ng ilang bahagi ng Mindanao. Ang mga katutubong Pilipino, ito ay hindi hinayaang mangibabaw ang lakas ng mga mananakop laban sa kanilang kinagisnang kultura at pinaniniwala ang relihiyon. Kabilang pa rin sa mga dahilan ng kanilang pakikipaglaban ang epekto ng mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol tulad ng tributo, bandala at puluway serbeo. Para sa inyong pagtataya, sagutin ang nakasulat dito. Gumawa ng sanaysay batay sa iyong ideya. Sa inyong pananaw, bakit na mahalagang isakatuparan ang kalayaan? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutin ang tanong na ito. Tapos na ba ang lahat sa pagsasagot? Okay, mabuti naman. So, sino ang makapagbibigay sa akin ng ideya about sa aking ibinigay na pagtataya? Okay, Liza? Okay, very good. Ang kalayaan ay nagsasagisag at ng dignidad at karapatan ng bawat individual. Sa digmaang Moro, ang laban para sa kalayaan ay laban din para sa pagkilala at paggalang sa kultura at identidad ng mga Moro. Sa pamamagitan ng kalayaan, ang mga Moro ay may kakayanan na mamili kung paano nila gustong mamuhay at magkaroon ng kapayapaan sa kanilang komunidad. Sa kontekstong digmaang Moro, ang kalayaan ay nagbibigay daan sa pagpapalawak ng pag-uunawa at pagtanggap sa kanilang mga paniniwala at tradisyon. Ito rin ang nagbubukas ng mga oportunidad para sa pakikipag-ugnayan at pakikipagsundo sa iba't ibang sektor ng lipunan na nagtataguyod ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang kalayaan din sa digmaang Moro ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaya mula sa pang-aapi at diskriminasyon,
kundi pati na rin sa pagkakaroon ng pagkakataon na itaguyod at pangalagaan ang kanilang kultura at identidad. Ito ay pundasyon ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Okay, bigyan natin ng 5 bagsak at 5 palakpak ang bawat isa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, very good, very good.